Sorry na mga kumarites, naalala ko meron nga pa pala tayong reunion vlog. So dahil tamad na tamad nga si kumarites, ayan nakalimutan ko na talaga to. Nandito nga pala tayo ngayon sa Quaspa Resort. Dito nga lang yan sa San Lucas. I'm not sure ha, San Lucas 1 ba? Basta, ayun na yun. Pagkadating nga natin dito, ayan, sinalubong naman ako ni parang TJ. Akala mo naman may pa-golden entrance. Ito nga ay biglaan nga laang at kung sino nga yung available, ayun nga lang yung makakasama. Saktong-sakto naman nga, nawalan nga ako ng pasok ng Sabado kaya nakasama tayo. At nung sinabi nga ni Kumaring Arya nakasama nga si Marlene, sabi ko sige sasama ako. Kasi gusto ko makita si Marlene, gusto ko siyang makamusta kung anong lagay niya. Dahil biglaan nga to mga kumarites, wala nga palang laman yung rep ko at ang nakita ko nga lang ay kikiam at fishball. Kaya ayun, yun na lang yung dinala ko. At saka yung nakaw na mangga. At nilapitan ko nga agad si Marlene. Nakakatuwa talagang makita ulit si Marlene. Grabe. Thank you Lord kasi parang kailan lang nasa ospital kami at doon kami mga nagkikita-kita. Ngayon magkakasama na kami sa reunion. Kaya kung mapapanood nyo yung vlog ko na yon, sabi ko nga sa inyo, walang imposible sa himala. At syempre, salamat naman talaga kay Mayor Epre. Siya nga pala yung nag-book dito at nagbayad na rin dito sa Quaspa Resort. Grabe, yaman. So dito nga mga kumartes may half court. Kaya nung sinabi ko kay Kurt, talaga namang samang-sama siya. Tapos itong pamangkin ko, sinama ko kasi nag-iisa sa bahay. Mahilig din to sa swimming, kaya niyakag ko, pinagpaalam ko sa kanyang mami. At syempre, bilin na bilin nga sa akin yan kasi nag-iisang anak din niya. Tapos ito si parang TJ, niloloko nga ako. Kasi nakita nga yung aking anak. Kung chick boy din daw kagaya ni JM. So, sakala mo hindi siya. Pero wag kayo mga kumartes, napakagwapo din ang anak na panganay ni parang TJ. At kung dati-rati nga mga kasama namin yung mga anak namin na mga maliliit pa, ngayon mga binata na. O, ito nga pala yung anak ni parang TJ na panganay. O, diba? Opa din. Wala pa dito yung mga anak ni Jerwin ha. Mga gwapo din yun, mga kumarites. Sadyang mapapasabi ka na lang na napakabilis ng panahon. Ano maiisip na tumatanda na talaga ang mga Amber kasi binatat dalaga na yung mga anak. Pero meron pa rin ilan sa Amber na maliliit pa yung anak, kagaya ni Maring Arian. Ito yung kanyang bunso. Kung tinanong ko nga kung kilala si Kumarites, tinuro ako. Wow, kilala din si Kumarites. Talaga naman bata ito. So taon-taon talaga nagseset sila ng reunion. Depende sa budget. Minsan ambagan, minsan kanya-kanyang dalang pagkain. Pero dahil na may mayor kaming kasama, siya yung nagbayad dito sa resort. Wow. Tapos ayan, bumili din ng mga pagkain. Grabe talaga si Mayor Efren. Inubos talaga yung laman ng kanyang food panda. Merong cake, may Jollibee, meron ding lechong manok. Grabe, ikaw na talaga, Mayor Efren. Salamat. Dito nga sa Quaspa Resort, malawak nga din yung space at ginaganapan nga din ng mga event. Tuwang-tuwa nga si Kurt kasi may half court. Tapos dito nga din ay may malaking pool. O diba, si Donna nga ay nandito na at naliligo dahil yung kanyang mga anak, ayan, sabik din sa tubig. At ayan si Ahira, ayan yung anak ni Marlene, diba? Ang laki na, dalaga na din. Meron nga din itong 2 kwarto na air condition din. Kaya kung gusto nyo mag-overnight, walang problema. Noong nakaraan taon nga din, dito nga din sila nag-reunion pero hindi nga kami nakasama noon. So sa susunod, kapag tayo ay free, lagi tayong sasama sa reunion. Pero kung nagkataon talaga na may pasok ako ngayon, hindi ako makakasama kasi biglaan. Hindi pa nga kami kompleto niyan kasi yung ibang ang Amber may maliliit pa na anak at hindi nga pwedeng isama. Kaya ayun, yung iba hindi talaga nakasama. Dito nga tinatanong ko na si Kuya Nash kung kakain na siya kasi alam nyo naman yan, makitubig din yan. Kakain muna siya bago ko nga siya paliguin. Yung pool naman ay hindi naman kalaliman pero syempre kailangan pa rin bantayan. Mahilig pa naman yan tumalon-talon kaya mamaya babantayan natin. So yun nga, kahit hindi na nga magdala ng pagkain kasi meron na nga dito at nag-order na nga si Mayor Efren. Pero yung 2 bata nga nakasama ko, pinag-take out ko nga din ng Jollibee kasi nga wala nga kaming dala. Pagpunta naman namin dito may mga pagkain na. So si Kumaring Arian talaga, ako pa talaga yung pinag-lead ng prayer. Hindi naman ako sanay ng ganito. Sa bahay lang kasi ako nagdadasal. So dito nga sa prayer ko talaga, si Marlene talaga yung pinagdasal namin. Kasi sabi namin, no, nasa ospital siya, pagising lang siya, magre-reunion kami. Abot-abot din talaga ang pagdadasal namin at pagtutulungan ng mga Amber noon. Na kahit yung mga nasa ibang bansa nagpadala ng tulong. Nakakatuwa lang talaga na nakikita na namin siya na nagre-recover talaga at ang laki na ng improvement niya. Siya nakakasalita mga kumarites pero naiintindihan niya yung mga sinasabi namin. Dahil habang nagdadasal nga ako dito, naiyak siya. Kasi grabe talaga yung pagsubok na binigay sa kanila ni Lord. Na kung sa ibang tao ngayon, ako baka sukuan na nga lang talaga si Marlene. Pero grabe talaga si Nep, hindi talaga niya sinukuan si Marlene. Kung makikita nyo yung panahon na nasa ospital si Marlene, awang-awa kami kay Nep na basta mabuhay lang daw si Marlene kahit alagaan niya, okay lang. Dito talaga namin nasubukan yung pagmamahal ni Nep kay Marlene. Meron nga pala akong papakita sa inyong kaunting video. Kung panahon na si Marlene nga ay ililipat sa ibang ospital. Sorry na Nep ha, alam kong private to pero gusto ko lang i-share sa kanila kung gaano mo kamahal si Marlene. Uy, aminin nyo kahit kayo kinikilig. Dahil sa totoo lang ha, bihira talaga yung makahanap ng ganitong partner na aalagaan ka. Ililipat nga siya dyan sa ibang ospital kasi kulang-kulang nga yung ospital dito sa atin. Dahil sa tagal nga niya sa ICU, ngayon nga lang ulit sila nagkita.
bata. At dahil miss na talaga ni Nep si Marlene, ayan, napupugtuloy ng halik. Nung high school nga kami, sila yung kasabayan namin na mag-partner noon. Nung pinakita ko nga kay Marlene yung video na to, hindi niya to tanda. Nung tinatanong ko siya kung naalala niya ba to, umiling lang siya, hindi niya talaga tanda. So alam mo na, Marlene, mahal na mahal ka ni Nep, tanong mo naman, hindi ka talaga tinigilan ng halik. Alam mo naman, ang sinasabi niyan, lakasan mo ang loob mo kasi gagala pa kayo ni Naahira, magpagaling ka daw, tapos aantayin ka ng Amber. Noong mga panahon na yan, hindi niya yan tanda. Ito din talaga yung mag-partner na napakatibay ng samahan. Yung masasabi mo talagang till death do us part. Dito nga, naawat na nga ata si Nep ng nurse. Biruin mo ba naman, kalalabas lang ng ICU, pinapak mo na agad. Charot. Miss na miss ka lang talaga ni Nep, Marlene, kasi napakatagal mo talaga sa ICU. Kung alam mo lang, walang araw na hindi yan nasa ospital. Minsan magchat-chat kami kung may kasama ba siya sa ospital. Tapos ayun, kahit wala siyang kasama, naandun talaga siya, nag-aantay. Kasi kapag ka tumawag yung nurse, dapat meron ka mag-anak na nasa labas. So doon nga sa group chat, minsan magkakayayaan kami na pumunta ng ospital. Tapos kanya-kanya kami ng dala. Kasi alam din talaga namin yung hirap ni Nep May mga nagdadala ng diaper ni Marlene, wipe. Kami naman may dala kaming pagkain para kay Nep kasi alam namin hindi siya makakain Yung paano ka ba naman makakakain kapag ka ganito yung sitwasyon, 'di ba? Kahit naman siguro sino. Kaya ang ginagawa namin kahit tinapay man lang, makakain siya. Tapos salamat din dun sa mga kaklase namin na nasa ibang mga lugar. Kasi nung nalaman nila yung sitwasyon ni Marlene, mga nagpadala sila ng tulong. Any amount naman yan, tatanggapin niya ni Nep kasi malaking tulong yan sa kanya. Alam namin dito hindi nawawala ng pag-asa si Nep. Dahil alam ko dito pa lang malaki na yung pagtitiwala niya kay Lord. Alam niya gagaling yung asawa niya. At ngayon nga, ayan, kasama na natin si Marlene. Diba, yung akala mong imposibleng mangyari, ayan, nangyari na. Paano ba namang hindi ka panghihinaan ng loob? Halos lahat ng doktor, tinatanggihan na talaga si Marlene na wala ng pag-asa. Na kung gumaling man daw siya, bedridden na siya. Pero ayun ha, na-predict na ng mga doktor yon. Pero sabi ko nga kay Nep, walang imposible kay Lord. Na kung itataas mo lang sa kanya lahat ng pagtitiwala mo, mangyayari ang mga gusto mong mangyari. At dahil nga malaki na yung pagtitiwala ni Nep kay Lord, dininig ni Lord yung dasal niya na gumaling si Marlene. Hindi man siya fully recovered mga kumarites, pero ang laki na ng improvement niya. Sabi ng doktor, bedridden na, pero mga kumarites, nakakalakad siya. Yung kalahati ng katawan niya, hindi niya maigalaw, pero ang laki ng improvement na siya ay nakakalakad. Hindi rin siya nakakasalita, pero naiintindihan niya yung mga bawat salita na sinasabi mo. Kasi kita niyo naman, nagdadasal ako ha, pero naiyak siya. Naiintindihan niya ako. So mga kumarites, hanggang dito na lang muna ang ating reunion ganap at meron pa tong part 2. O siya, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!